magandang araw. Um, 2 araw na hindi nakatulog ng maayos. Kahapon, halos hindi ako nakatulog. Pero kanina, medyo okay kanina. Pero hindi pa rin maayos yung tulog ko. Dahil ba sa kay dahil ba kay Rene, ewan ko, hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman yung sobrang lungkot sa tuwing napapanood ko yung mga videos niya. Nung linggo, hindi ko naman yan siya kilala, hindi naman ako ganon sa sports, at lalo na may edad na ako, at yung mas kilala siya ng mga bata. Na una ko lang siyang nakita nung linggo sa post ng aking pamangkin na shinare niya yan nga daw namatay yung idol niya. So inano ko, sabi ko ay ano pala, players ng Ateneo. So binaliwala ko naman lang yun. Pero nung gabi na, sa tuwing scroll ko ng Facebook, videos niya yung lumalabas. Hindi ko naman pinansin, nayaan ko lang. Hanggang may nakita akong isang video, yung papunta siya ng airport, naluluwas siya ng Maynila. Doon ako nagkaroon ng interest na panoorin pa yung iba niyang video. Yung simula na, ang dami kong videos na napanood niya, na sabi ko, ay, napakabuti palang bata ito, ay sayang. Hanggang yun na nga, yung mga balita, hanggang naging ano na ako doon sa balita. Hanggang, hindi ko na maiwasan na naapektuhan na rin ako. Nalulungkot na rin ako. Yung kalungkutan ko una, doon sa magulang. Siyempre, napakasakit yun sa isang magulang na mawalan ng isang anak. Lalo na yung batang yun base doon sa mga videos niya. Siguro naman, di mo naman madadaya yung video. Okay, siguro masasabi mo 1 o 2 videos lang na mukha siyang mabait. Parang questionable pa yun. Pero hindi, lahat ng videos niya halos consistent na mabuti siyang tao, mabuti siyang bata. So kaya nalulungkot ako para sa mga magulang niya. At saka yung achiever yung bata, ang dami na pala niya achievement na narating sa edad niya. At yun nga yung nangyari sa kanya, talagang sobrang lungkot. Ang masasabi ko lang, hindi man maganda yung nangyari sa kanya, talagang malungkot at kailangan talaga may managot. Pero nakikita ko na may dahilan dahil sa nangyari sa kanya, at kay Divine nalantad yung may mali dun sa proseso ng coach. Ngayong araw merong balita naman, merong videos na lumabas na na videos daw ng hindi dati, asawa pa rin daw niya hanggang ngayon, yung coach, na sinabi niya na na parang nagbigay na siya ng warning doon sa Ateneo na ilayo yung mga bata sa coach na yun. Pero syempre hindi pa natin yun, hindi na pa naman masyado yun basta agad-agad paniwalaan, dahil kailangan pa rin yun imbestigahan kung totoo yun. Pero kung parang magko-connect yung mga nangyari, yun, nakikita ko na oo, malungkot, nakakalungkot yung pangyayari. Pero talagang nakita ko na sa dami na siguro hirap
na pinagdaanan ng bata, hindi lang physical, maging mental. Kasi yung pangarap niya hindi lang talaga sa sarili niya, kundi para sa buong, sa pamilya niya, lalo na sa mga kapatid niya. So, sa nangyari ngayon, malungkot, wala na siya. Pero, kumbaga, sana yung mga nangako, yung mga totoo, yung mga nangangako ngayon ng tulong sa mga kapatid niya, sana totoo pa rin yun. At sa mga totoong tumulong sa kanya, salamat talaga, salamat. Yun, unti-unti at nakakataba ng puso na malaman na yun nga, yung mga kapatid niya ay binigyan na ng scholarship ng Ateneo de Davao hanggang sa kanilang college. At yun kasi isa sa mga pangarap ni Rene, di ba? Yun at sa nangyari din yun, kung totoo man yung mga sinabi doon nila tungkol sa coach na yun, natitigil na yung walang, parang sobrang training na, sabi nga ng isang videos na napanood ko na dating player ng Ateneo, sabi nga daw niya parang killer training daw, parang gano'n, na parang nabanggit din niya na parang ayaw na niyang balikan yung baler dahil sa training nila. So ibig sabihin parang kakatroma kung ano man yung ginawa nila doon sa baler. Yun lang. Yun nga, hindi ako nakatulog ng 2 araw. Akala ko ako lang nakakaramdam. Yun pala, sa dami ng nabasa kong comments at sa mga post, marami akong post na nakita na sila rin pala pinagdadaanan ito. Siguro talagang patunan lang talaga yung puso mo para hindi makaramdam ng lungkot sa nangyari. Yun lang. At wish ko din sa mga bata, na mga kabataan na naghahanga ni Rene, sana yung paghanga nyo sa kanya hindi lang bilang basketballista, kundi makita nyo sa kanya yung pagiging mabuting anak at pagiging mabuting tao. Dahil ang ang bansa natin napakagulo na ng mga matatanda na parang wala ng disiplina. Sabi nga, di ba, may kasabihan tayong mga Pilipino na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya ang mga kabataan na tagahanga ni Rene, sana maging inspirasyon siya doon sa kanyang pinakitang kababaan ng loob, pagmamahal sa magulang at sa mga kapatid, at pagiging responsable. Dahil yun yung mga katangian na magandang halimbawa ng maging isang batang tunay na pag-asa ng ating bansa. Yun lang po.